Sa post po na itong Facebook page na naloko na, eto, kung hindi pa kayo nakaka-follow dyan, puntahan nyo po, naloko na. Sabi, tatakbong Vice President o Senador si Duterte para igante ang anak niyang butangera. Kita nyo, ginagamit ang politika para sa pansariling interes. Yon. Yan naman ay alam ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama at matitino. Pero yung mga uto-uto nating kababayan, ano sasabihin? Best president ever. Sagwa? Diba? Yung sinasabi niyong best president, totoong kabaliktaran ang nangyayari ngayon. You see, kitang-kita na po ang totoong intensyon bakit nasa politika. Power. Okay? Para lahat ng gusto nila ay magawa nila. Para lahat ng gusto nilang gantihan, kuno, ay magagawa rin nila. Yun, tatakbo daw. Huwag daw siyang galitan dahil may posibilidad na pumasok uli sa politika etong aminado na mamamatay tao. Sabi dito, former President Rodrigo Duterte has said he will be forced to run for either Vice President or Senator if his daughter, Vice President Sara Duterte, gets impeached. You see? Okay? So talagang pang-sariling kapakanan, pansariling interes, mula pa sa simula ang dahilan, kaya itong mga ito ay gustong manatili sa pwesto, gustong manatili sa power. Yon, napakaliwanag na po. Wala naman talagang malasakit yan sa mga kababayan natin. Ang totoo, yung mga katulad ni Duterte, ang parusa ng ating bansa, ang kalaban ng ating bayan at pasakit pa ng ating bayan. Alright? Malaki rin pong kahihiyan ang isang katulad ni Duterte para sa ating bansa. Totoo yan. Alam nyo ba, kapag ginawa nyo yan, babalik ako sa politika. Mapipilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Maski matanda na ako. Okay. So ano kayang magagawa nung kanyang pagiging vice president at pagiging senador? Ano? Para meron naman kayong gantihan. Okay? Para meron kang, or kahit papano, may power ka para balikan yung mga gusto mong balikan dahil napigilan nila ang iyong mga gustong gawin. Yung mga kapretsyo na tinatawag na itong isang ito, naku, pag hindi talaga pinagbigyan ay siguradong magwawala at yan, gagantihan ang lahat. Alright. So yan po ang pinaka mainit na balita ngayon kung ano nga ay posibleng tumakbo, bumalik sa politika etong si Duterte. Nakikita rin ng mga netizens na posibleng para kahit papano na andun pa rin siguro yung or magkaroon siya ng immunity uli. Dahil alam naman natin ang mga nakaambang kaso laban nga dito kay Duterte. Suportado yan siyempre ng mga katulad ni Bato de la Rosa, Roque at marami pang alipores. Okay. Ito ang sabi ni Bato de la Rosa. I am strongly supporting Digong's plan to run for the Senate in 2025. He still has a lot to offer to the Filipino people as legislator. Alright? Diba? He still has a lot to offer. Yung mga katulad nyo, Senator Bato de la Rosa, you have never anything to offer. You have nothing at all to offer to the Filipino people. Actually, mga pasakit kayo sa ating lipunan, sa ating bansa. Tapos gusto mo, sumama pa itong aminadong mamamatay tao. Gusto mo sumama pa itong aminadong ginamit ang kanyang confidential funds para sa mga kabulastugan at kung ano man. Diba? Aminadong aminado. No wonder, magkakapareho kayo ng likaw ng bituka. The likes of Bato de la Rosa, Robin Padilla, sino pa? Etong si Harry Roque, at yun nga, syempre yung idolo nila, na si Digong. When I became a congressman, I'd go to the mall. Naglalakad-lakad ako, tapos magdadadaldal. Wala namang kakwenta-kwenta kayo na, ano daw? Kayo, na diyan, uwi na ako. Alright. So, diba? Tapos sasabihin na naman yung mga ganitong salita ni Duterte ay hindi ko na maintindihan dahil nga Bisaya, iba ang ibig sabihin ng kanyang mga statement. Yan ang napakalaking
ebidensya, napakalaking patunay kung gaano kayo kasinungaling, kung gaano nyo lantarang utuin at lukuhin ang mga kababayan natin. Okay. Alright, anyway, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Pero yun nga, bistadong-bistado na ang mga katulad ni Bato, ni Harry Roque, kung paanong kahit alam naman nila ang totoo tungkol kay Digong, ay naandyan pa rin sila at humihimod pa rin. Diba? Ang saklap, ang sagwa ng buhay niyo.